Let us not seek our own profit as the Apostle Paul have done and as our Lord Jesus Christ have done. But let us seek for the profit of many, for the church, that they may be saved. And that means only one thing. That is the kind of love that Jesus Christ and the Apostle Paul gave for the church. And that is the very kind of love that we have to imitate also. Not seeking our own profit, seeking the profit of the church. Let the church comes second to God in priorities of our lives. Let us not seek our own profit. Let us seek for the profit of many that may result into their salvation. That is the kind of love that is expected by God to us to do. It is expected by God for us to do. Let us love the church more than ourselves. That is the thing there. I did not seek my own profit, but the profit of many. It means that he loved the church more than himself. Just like what our Lord Jesus Christ. He loved the church more than himself, because he died for the church. He gave himself for the church. The Apostle Paul did. The apostles did love the church. And we must, as a part of the church, if we are following logic, we must do the same, because we will be doing it to ourselves because we are part of the church. Give ourselves for the church. And what kind of a love is giving oneself for the one he loves? Let us read in the book of John 15, verse 13, it says, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. See, there is no greater love than this, that a man lay down his life for his friends. We are in the church. The church is a friend of Christ. Members of the church are his friends. He laid down his life for the church, so he laid down his life for his friends. Remember that the members of the church are friends of Jesus. Now, if we can do the same, to lay down our lives for the church, we can imitate the love that Christ have devoted for the church. Remember that Christ did this first before we can. Let us continue reading John 15:13 and continue it on 14. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you. You are my friends. He's speaking to the church. If you do what I command you, you are my friends. And I have laid down my life for you. So, as it was done by our Lord Jesus Christ, so we must do it also, in order to fulfill God's will, that we love one another. Let us love the church, brothers and sisters. May mga kapatid tayo na ang mahal yung kaibigan niya, hindi yung iglesia. Yung kaibigan niya lang sa iglesia. Alam niyo, ang pagmamahal sa iglesia, pati yung hindi mo kaibigan, pati yung hindi malapit masyado sa'yo, pati hindi mo masyadong karelasyon. Basta kapatid sa iglesia, dapat pag-ukulan natin ng pag-ibig. Kasi ang ipinaiibig, hindi lang naman yung isa. Ang pinaiibig yung kapatiran, yung iglesia. Yun ang pinaiibig. Kung titignan nyo sa mga utos na nasa Biblia, ang pinaiibig yung kapatiran, yung iglesia, hindi ang isang tao o dalawang tao. Napipiliin mo na kung gusto mong ibigin, kahit nga masamang tao pa, kahit ini-impluwensya pa yung pananampalataya mo dahil nakaibigan mo na, bandang huli, pag humiwalay, hiwalay ka rin dahil yun ang inibig mo eh. Pero kung ang inibig mo iglesia, hindi ka mahiwalay eh. Pag inibig mo iglesia, ibigin mo manggagawa. Iibigin mo mga MIC mo, ibigin mo ang tagapangasiwa mo, ibigin mo lahat ng kapatid sa iglesia. Di ba ganon, mga kapatid? Yun ang pag-ibig sa iglesia, na hindi natin hahanapin yung ating sarili, kundi ibibigay natin ang ating sarili para sa iglesia. Ang ating tanong, paano ba maibibigay ng isang lingkod ng Diyos ang kanyang sarili para sa iglesia? Dahil sa kanyang pag-ibig. Is that possible? Posible ba, mga kapatid, na
maibigay natin ang ating sarili. Si Kristo, binigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Namatay siya para tubusin ang kasalanan ng iglesia. Si Pablo, binigay niya rin yung kanyang sarili para sa iglesia. Wala na siyang piniling sariling kaligayahan. Hindi nag-asawa si Pablo. Binigay niyang buong-buo ang kanyang sarili para sa iglesia. Ayan ang ginawa ni San Pablo. Tayo, maibibigay ba rin naman natin ang ating sarili para sa iglesia? Anong magagawa natin para magawa natin ito? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo, at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba, ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ngayon mga kapatid, ganun pala ang paraan paano natin maibibigay ang ating sarili para sa iglesia. Sabi ni Pablo, kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. So, maibibigay mo yung sarili mo kung gagamitin mo yung sarili mo dun sa tungkuling nakahanda sa'yo. Kung ano yung kaugnayan mo sa iglesia. Dahil sa iglesia, ang wika niya, parang katawan, may maraming kaloob. Na yung kaloob na yun nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, manghula tayo. Yung hula dyan, hindi naman panghuhulang kagaya ni Madam Uring yan. Yung panghuhula, pangangaral yun. Yung sinasabi sa 14:3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Yung ministeryo ng panghuhula, mga kapatid, may nasasakop yun. Mangangaral, magpapatibay, aaliw. Ayan. Kagaya nung ginagawa ng ating mga manggagawa. Nagpapatibay, nangangaral, umaaliw. May mga iba-iba tayong mga function sa iglesia na nagaganap sa kanila yung ministeryo, yun ang panghuhula. Yung pang-aliw, kasama na riyan yung Lingap Kapatid Committee, kaandyan na yung mga iba't ibang mga organisasyong nag-aayos ng mga bagay-bagay sa kapakinabangan ng kapatiran. Kasama na riyan yung kapi. Kasama yan sa ministeryo ng panghula. Nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Yan, tulong-tulong tayo lahat yan. Kaya sabi, kung hula, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo, gamitin niya rin yung kanyang sarili sa kanyang pagtuturo. Di ba ganun yun? Hindi naman pwede sabihin ni Pablo, kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Tapos, gamitin natin ang ating sarili sa ating pagtuturo. Gamitin natin ang ating sarili sa ating panghula. Hindi naman niya uulit-ulitin yun dahil kakapal masyado ang Biblia. Pero kung babasahin natin, ulitin natin ng 7 patuloy hanggang 8. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nagkakawang gawa ay magsaya. Nakita nyo? So, ganyan ang paraan para maipakita natin sa gawa na mahal natin ang iglesia. Gamitin natin ang ating sarili dun sa ating tungkulin para sa iglesia. Kung ministeryo, gamitin ng wika natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Asang ka bang ministeryo? Di gamitin mo yung sarili mo ron. Ikaw ba'y nasa ministeryo ng pagbabautismo? Gamitin mo yung sarili mo ron. O kung nagtuturo, gamitin mo yung sarili mo sa pagtuturo. Ang umaaral, gamitin niya yung kanyang sarili sa kanyang pag-aral. Hindi mo gagamitin yung sarili mo sa pagpapaligaya doon sa nobya mo. Hindi mo gagamitin yung sarili mo sa pagpapaligaya sa magulang mo lang. Hindi. Gagamitin mo yung sarili mo, saan? Sa pag-aral.
Ang umaaral, gagamitin ng kanyang sarili sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, gagamitin mo yung sarili mo para magbigay ng magandang loob. Yun namang nagpupuno, gagamitin niya yung sarili niya para siya'y magpuno na magsikap. At yun namang nagkakawang gawa, gagamitin niya yung kanyang sarili sa paggawa ng kawang gawa. Naintindihan niyo, mga kapatid? Ito, lahat tayo makakagawa nito. May kanya-kanya kasi tayong gawain. Magkakaiba tayo. Pero gagamitin natin ang ating sarili. Bawa, yung umaaral, mangangaral ka, maggagawa ka, gagamitin mo yung sarili mo sa pag-aral. Di ba? Ikaw ay nagbibigay, gagamitin mo yung sarili mo sa pagbibigay. Ginagamit ba natin ang ating sarili sa pagpupuno, sa pagbibigay, sa pag-aral, sa ating ministeryo? Tanungin niyo sarili niyo, ginagamit niyo ba sarili niyo sa ganyang function? Kayo makakasagot, mga kapatid. Ginagamit niyo ba ang inyong sarili sa ganyan? O ang inyong sarili ginagamit niyo in other matters? Ginagamit mo sarili mo sa paglalasing? Ginagastos mo ba yung pagkatao mo sa pag-inom ng alak o sa pagsusugal? Ginugugol mo ba yung sarili mo, pati lakas mo sa pambababae, sa panlalalaki? Ginugugol mo ba yung iyong sarili, pati ang iyong kinikita sa mga kalayawan? Kung gagamitin mo kasi ang iyong sarili sa iyong ministeryo o sa iyong tungkulin, mawawalan ka na ng panahon para magkalayawan Hindi ka nga makakapanood ng sine pag gagamitin mo yung sarili mo sa iyong ministeryo. Wala kang leisure hours dahil napaka-busy ng iglesia, mga kapatid. Kung gusto mong magbigay, gamitin sarili mo sa pagbibigay, siguro maghahanap buhay ka ng maayos at baka extra ka pa kung may extra dahil ginagamit mo yung iyong sarili sa pagbibigay. Ganon din naman yung nagpupuno na ginagamit yung kanyang sarili na masikap. Ayun. Yun ang paraan para maipakita natin that we love the church and we care for the church. Mahal natin na iglesia, ipinagmamalasakit natin na iglesia sa paggamit natin sa ating sarili para maganap natin yung ating tungkulin sa iglesia. In English it says, the American Standard Version have rendered it more vividly and carefully in accordance with the Greek translation. Let us read that. Or Nagumpisa ministry, sa let us give ourselves patikikin. to our ministry. You see, Pinilit I want you to kong particularly gustuhin. note that Ngayon ay biglang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap tanggalin. we show Kabilin-bilinan ng lola, wag ka uminom ng in serbesa. ministry. Ito hindi inuming pangbata. If we are going to read that from verse 4, it says, For even as we have many members in one body, and all the members have not the same office, so we, who are many, are one body in Christ, and severally members one of another. And having gifts differing according to the grace that was given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of our faith, or ministry, let us give ourselves to our ministry, or he that teacheth to his you teaching. see, I want you to specially note that connotation of the Apostle Paul. Or ministry, let us give ourselves to our ministry. How can you show that you love the church? Jesus Christ gave himself for the church. The apostles gave themselves for the church. We can also do such thing. We can imitate the very good example that was done by our Lord Jesus Christ to show his love and care for the church. He gave himself for the church. 5 of the book of Ephesians, he gave himself for the church. Now, how can we give ourselves for the church if we love the church also? Let us give ourselves to our ministry. To the appointed responsibility, we must give ourselves to it.
If we are in the ministry of prophesying, let us prophesy according to the proportion of the faith. Or ministry, let us give ourselves to our ministry. Or he that teacheth, to his teaching. That is very clear. If you are a teacher, then you can give yourself to your teaching. When you say you give yourself, you devote your strength, your effort, your mind, your thinking, everything that you have to that particular function. If we are going to read verse 8, he that exhorted, to his exhorting. Give himself to his exhorting. He that giveth, let him do it with liberality. You see? If you are appointed member that helps to finance the needs of the church, you have to give and give yourself to it. Giving oneself is completely devoting yourself to what you are doing. He that ruleth must rule with diligence, and he that showeth mercy with cheerfulness. Give yourself to ruling or to governing a part or the church in its entirety with diligence. That is what the Bible says, and that is what the will of God is for each and every one of us. We can show our love for the church as our Lord Jesus Christ have done. Let us give ourselves to what? To the obligation that was imparted to us in the church. He that teacheth, use himself in teaching. Or ministry, let us give ourselves to our ministry. I want you to particularly note that, praise, brothers and sisters. Let us give ourselves to our ministry. Whatever ministry we are in the church, let us give ourselves to it. Meaning, let us do our best for it. Let us not reserve anything for another thing to do or for us to do. Let us give ourselves to it. That is the kind of love that is expected from us by God, that we have to devote or to give to the church as a whole. And if we are going to give ourselves to our ministry, if we are going to give ourselves to our teaching, if we are going to give ourselves to the particular function that God wants us to do in the church, what does that mean? What is the result? What is the fruit? What is that thing that we can do by doing such thing? If we are going to read it earlier in chapter 12, let us read verse 1. Para kang I ano, beseech you therefore, para ka bang brethren, itik by the na mercies of binuhusan God, ng mainit to na present tubig. your bodies a living sacrifice, Ganon, di ka mapakali. acceptable to God, which is your Unang-una. spiritual Hindi, service. siya ikang may ano We are eh. going to give ourselves. Siya ikang gumawa ng masama eh. Equivalent O ngayon, to ano ngayon ang ginawa mo? presenting our bodies Kaya ika ako, ganito ang ginawa ko. Kaya ika ako, ganito ang holy ginawa and ko. acceptable unto God, O which bakit? is Ba't our pinagmumura mo? Hindi ko na ikaw matis. worship or spiritual service. Ba't ka ba? To Di give mo matis eh. oneself to our ministry, to the function Eh, that God minura has ka given ako us in eh. the church, O, is ano to ginawa mo? Eh, di, present ourselves minura ko as a rin. living sacrifice to God. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Pablo na gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Pag sinabing gamitin mo yung sarili mo, kung saan ka ministeryo nandun, kung nanghuhula, o kung sa pagtuturo, kung sa pagbibigay, ginagamit mo yung sarili mo doon sa ministeryong nakatoka sa'yo, ang kahulugan nun eh, yun na yung pagsamba mo sa Diyos eh. Yun ang espiritual mong paglilingkod, yun ang katampatan mong pagsamba, yung pagbibigay mo ng sarili mo. Yun ang sinasabi niya sa 12:1 kung itataas natin, basahin natin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Ayan, ang sabi po sa Biblia, iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay. Banal, kaaya-aya sa Diyos na siya nating karampatang pagsamba o paglilingkod espiritual. Paano ba nagagawa yun? Kapitulo 12, versikulo 1, yan eh. Kung itutuloy-tuloy mo, pagdating sa 7,
Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ibig sabihin, yung palang paghahandog ng sarili sa Diyos bilang isang haing buhay, yun yung pagganap natin ang tungkulin natin sa iglesia. Kung halimbawa, ibinigay mo yung sarili mo sa pangangasiwa, yun yung pagsamba mo sa Diyos. Yun yung karampatan mong paglilingkod na espiritual. Doon ka dapat na mabuhay at doon ka rin dapat mamatay. Kung ikaw ay nag-umaaral, ibigay mo yung sarili mo sa iyong pag-aral. Kung ikaw ay ibibigay mo yung sarili mo na may magandang loob ng pagbibigay. Yung sarili mo, i-devote mo rin sa pagbibigay. Huwag kang magsawa rin sa pagbibigay. Yun na nga ang tinawag na tungkulin sa iyo, magbigay eh. Hindi ka naman pagbibigayin kung wala kang ibibigay. Kaya ka nga ginawang tagapagbigay, alam ng Diyos, makakapagbigay ka. Hindi naman pinag-uusapan dyan yung halaga ng ibibigay, kundi yung layon at yung intensyon ng pagbibigay at ng pagsunod sa utos na magbigay. Ang umaaral, gamitin ang kanyang sarili sa kanyang pag-aral. Ang nagbibigay, gamitin yung sarili niya sa pagbibigay. Paano resulta nun? Yun yung paghahandog natin ng ating sarili na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos, na siya nating paglilingkod o katampatang paglilingkod espiritual o katampatang pagsamba dun sa dating sali ng Biblia. So, kailan pa nagbibigay ka, sumasamba ka sa Diyos. Kailan pa nagtuturo ka, sumasamba ka sa Diyos. Kailan pa man at ikaw ay gumaganap ng iyong ministeryo, ay sumasamba ka sa Diyos. Kailan pa man at ibinibigay mo yung sarili mo sa pangangaral o sa pagtuturo, nakagaganap ka ng iyong karampatang paglilingkod espiritual. At yun ang tunay na pag-ibig na maiuukol natin sa iglesia. There is no other way for us to show that we love the church and we are ready to give ourselves for it, other than doing faithfully, using ourselves in doing faithfully our duties in the church. What is that appointed function on you? Do it faithfully and give yourself to it, and that is the proof that you love the church. As the Apostle Paul and our Lord Jesus Christ have done, they gave themselves to the church, meaning they gave their service, the utmost and the most efficient of service that we can give it, and that is the way for us to prove that we love the church. As the Apostle Paul have done, and as our Lord Jesus Christ have done, they have given their best for the church. The function that they have to fulfill, they have done it faithfully. So, they have proven that they love the church. We can also prove to God that we love the church by giving ourselves, devoting ourselves, our lives, our strength, our resources in caring for the church. And that is the love that is expected by God from us. And you know what will be the end result of this? We will be perfected. Remember that love will make us perfect. Let us read Colossians chapter 3, verse 14. And above Ikaw ba, all Brad this, Josel? put on love, May, which binds ano ka ba? everything Nasakyan ka ba? together in perfect harmony. Kuya, hindi In the ko po King James matiis. And above all these things, put on charity, Ang galing which naman is the talaga bond nito. of perfectness. You see, above all these things, put on love. Put on charity. Charity is love. Agape, it was translated charity in the King James Version. It is translated as love in most versions. But it is agape, which is love in the Greek scriptures. Put on love, which is the bond of perfectness or perfection. If we have the love that is expected from us by God to do for the church, we will all be perfected. And perfection means salvation. Remember what our Lord Jesus Christ said? Be thou perfect as your Father in heaven is perfect. And we can show God that we want to attain perfection by striving hard to devote ourselves and our resources, our effort, and the best that we have in fulfilling our duties to the church.
that is loving the church, giving the church all that we have, giving the church ourselves. How can we do that? Give yourself to your duty. Use yourself for your ministry. Remember, Romans 12:7 says, or ministry, let us give ourselves to our ministry. Give yourself to teaching. Give yourself to helping. Give yourself to ruling. Give yourself to exhortation. Give yourself to your duty in the church, and then you are giving yourself to the church and loving the church as our Lord Jesus Christ and the apostles have done. Tandaan nyo mga kapatid, ang pagbibigay natin ng ating sarili sa partikular na tungkuling ating ginagawa sa iglesia, yun ang pagpapatunay nating mahal natin ang iglesia. Hindi naman napapatunayan yung pagmamahal sa daldal mga kapatid. Mahal mo iglesia, ayaw mo naman mag-abuloy. Mahal mo iglesia, ayaw mo naman magsipag magturo, manggagawa. Mahal mo iglesia, ang inaatupag mo, pakikipag-girlfriend. Kasi, kung iibigin mo ang iglesia, ibibigay mo yung sarili mo sa iglesia, hindi sa girlfriend. Hindi sa boyfriend. Hindi yan ang ating function sa iglesia, mag-girlfriend at mag-boyfriend. Hindi yan. Kaya tayo tinawag ng Diyos, hindi para maghanap ng asawa sa iglesia. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maghanap ng girlfriend o boyfriend sa iglesia. Tinawag tayo ng Diyos para sa isang particular na function o tungkulin. May kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. Kung hula, gamitin natin ang ating sarili, manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kanyang pag-aral, gamitin niya ang kanyang sarili. Ang nagbibigay, gamitin niya ang kanyang sarili sa pagbibigay na may magandang loob. Ang nagpupuno, gamitin niya ang kanyang sarili sa pagpupunong may pagsisikap, at ang nagkakawang gawa, gamitin niya ang kanyang sarili sa pagkakawang gawa na masaya. Yun ang paraan para maipakita natin sa Diyos na mahal natin ang iglesia. At pag naiukol natin sa iglesia ang pag-ibig na ito, ano ang magiging resulta nito, mga kapatid? Yung sinasabi dun sa 12:1 na naihahandog natin ang ating sarili na isang haing banal, buhay, kaaya-aya sa Diyos, siya nating karampatang paglilingkod espiritual. At ang pinakapinal na magagawa nito, kung naipakita natin sa Diyos na meron tayong pag-ibig para sa iglesia sa kanyang kabuuan, ano ang sinasabi ng kasulatan? Pakinggan nyo sa Colosas 3:14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan, ang pag-ibig na maiuukol natin para sa iglesia, ibibihis natin sa loob ng iglesia, yun ang tali ng kasakdalan. Ang magiging resulta, masasakdal ako, masasakdal kayo, mga kapatid. We will attain perfection. Sa pamagitan ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos, sa iglesia, sa kapwa, sa lahat ng paraan na dapat nating ipagmahal, tayo ay magkakaroon ng tali ng kasakdalan. Tayong lahat, mga kapatid. Hindi isa lang ang masasakdal. Tayong lahat, kaya nga tali, ibig sabihin, itinali tayo para masakdal. Yung pag-ibig siyang tali ng kasakdalan sa bond of perfection. A bond means to collect individual things to be one. We have a bond in the church, and that bond is love, which is the bond of perfection. We will attain perfection. Darating tayo sa kasakdalang hinihingi ng Diyos. Sabi ni Kristo, kayo magpakasakdal, gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ayon. Kayo'y mga magpakasakdal, na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Yun ang ating magiging resulta sa ating buhay. At yan po ang ating paksa, mga kapatid. At saka masawi, di mo ba
daramdamin ito. Tulad ng pagdaramdam ko sa'yo. At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lamang ako ay nagdarasal. Gusto ko sasabihin mo, gusto ko Bakit to? Kung wala nang makaunawa, MCGI, walang iba. MCGI, walang iba. oh,